Grabe guys, no? Totoo pala, no? Dati hindi ako naniniwala, no? Pero nung nangyari sa amin kahapon lang, no, totoo pala guys. Ito mas mapapayo ko lalo-lalo na sa mga magulang, no? Lalo na kung may anak ang bata. Kung nag-aaral sa mga elementary, ang may papayo ko lang sa inyo. Ako dati hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Pero nangyari mismo sa loob ng aming subdivision. Ito mismo nangyari sa loob sa amin. Kaya naniniwala ako na totoo pala yung mga pinupost sa social media na ganito, ganyan, mga bata. Totoo pala kasi nangyari sa amin, no? Tapos ang nangyari, nagkahabulan. Kasi yung bata, buti na lang yung bata, nagpanik, no? Tumakbo, nakatakbo yung bata. Guys, kung may anak kayo, lalo-lalo na kung mga nag-aaral elementary, ito mapapayo ko sa inyo, ingatan nyo, bantayan nyo ang inyong mga anak. Kasi ako, hindi ako naniniwala dito dati. Hindi ako naniniwala. Kumbaga, may ma-post sa social media, makikita ko, didma lang ako at may naririnig ako sa mga chismis dyan sa labas, no? Yung mga ibang mga marites na nakikita nila sa social media tapos sinasabi nila na ganito, ganun. Hindi ako naniniwala. Pero ngayon naniniwala na ako, guys. Kung may anak kayo, totoo pala yung sinasabi nila na may batang nangunguha o nangingidnap ng bata. No? Totoo pala. Kasi nangyari mismo dito sa amin sa loob, sa Peace 4. Totoo pala. Kaya ang maipapayo ko sa mga magulang, lalo na yung mga anak natin nag-aaral, nako, huwag tayong kampante na hayaan lang natin yung anak natin papasok, uwi sa bahay, o hayaan lang natin ang mga anak natin na maggala-gala kung saan-saan, o di kaya hayaan lang natin na ang mga anak natin maglalaro sa labas ng ating bahay. Ito nangyari sa amin guys sa loob ng subdivision. Yung bata naglalaro lang sa tapat ng kanilang bahay. Tapos may dumating na sasakyan, sinunggaban yung bata. Buti yung bata, medyo naka-alerto yung bata, nakatakbo yung bata. Alam niyo kung ano ginawa ng bata dahil sa sobrang taranta niya? Hindi na siya nakatakbo doon sa kanilang bahay. Bagkus nakatakbo siya sa ibang kanto at sigaw siya ng sigaw ng tulong-tulong, may kukuha daw sa kanya doon. Naglabasan yung mga tao, nagpanik yung mga tao, at yun yung mga kapitbahay. Ayun, buti na lang hindi nakuha yung bata at hinabol talaga yung nangunguha ng bata. At hindi nila naabutan kasi siyempre pagka nabulaga din yung mga kapitbahay niya, akala niya kung ano-anong klaseng tulong ang hinihingi ng bata. Yung pala, mayroong dadamputin siya, isasakay siya sa sasakyan. So nakatakas yung mga taong gustong kumuha ng mga bata. Totoo pala yan. No, totoo pala yan. Ito, may papayo ko sa inyo. Alam ko marami tayong mga kababayan na katulad dati na nararamdaman ko na baliwala lang, di ako naniniwala. So first ngayon pa lang guys, no, kung mapanood nyo to, paalala ko sa inyo, totoong totoo. Kasi dito mismo nangyayari sa amin sa Peace 4. Bata talaga na mga elementary lang. Mga elementary, siguro ang edad ng bata nasa mga 9 or 10. Ganyan ang edad. Kaya guys, maniwala kayo dito sa mga nababasa natin sa social media na may mga batang nangunguha. May mga taong nangunguha ng mga bata. Kaya huwag tayong kampante guys, no? Baka mamaya isa sa mga anak natin makuha, bigla na lang mawala, hindi na nauwi. Yung pala, nadukot na yung ating mga anak. So yun lang guys, no? Payo ko sa inyo, bantayan nyo ang inyong mga anak. Babae man o mga lalaki. Iniinom ko nga to, Bella. Bantayan nyo. No? Like sa atin mga binatilyo, ang target yata nila mga bata lang, yung mga elementary. Pero kung mga high school na, hindi na nila target. Yung mga elementary lang talaga ang kinukuha nila. Totoo pala yan, may narinig ako sa Cebu. Pero dito mismo sa lugar namin,
Dito, parting Luzon lang. Dito sa Calabarzon. Totoo. Nangyari sa amin. Ayan, balita yan sa amin. Pinupost yan. Pinupost ng mga dito sa mga may social media group kasi dito eh. Pinupost nila. Buti na lang yung bata talaga nakatakbo. Kaya guys, bantayan nyo talaga ang inyong mga anak. Kung pwede lang, maglaan kayo ng oras, ihatid sundo, yun yung mga anak nyo pag once na pumapasok sa school. Ganun talaga guys, no? Kasi, ang mahirap kasi no, sa mga taong nangunguha ng mga bata, hindi kasi natin malalaman, hindi natin ma-identify. Kasi, akala mo, yung mga tao na yan ay mga napadaan lang sa lugar natin, di kaya mayroon lang bibili, akala natin, ihinto diyan, may dalang sasakyan, ihinto, akala mo mayroong dinalaw, mayroon siyang binibisita na mga kaibigan o kamag-anak. So, sino bang mag-aakala na yung palang mga mangunguha ng bata na may dalang sasakyan na paparada sa tapat ng mga bata na naglalaro o di kaya sa mga batang papasok sa eskwelahan ay yung pala ay nangunguha ng bata. Hindi talaga natin ma-identify, hindi natin malalaman talaga. Kasi yung mga suot kasi nila, di mo sila mapagkamalan na may mga masasama silang balak sa ating mga anak o sa mga kabataan. Kaya ito, naniniwala na ako niyan, 101% totoo pala yan. Totoo talaga na mayroong nangunguhang bata. Kaya ngayon guys, no, pag may nakikita ako sa social media, sa bagay ito, kahapon lang ito nangyari sa amin. Pero simula kahapon hanggang ngayon, no, pag may nakikita kong may nakapost sa social media na may nawawala na bata, naniniwala na ako niyan na totoo pala yan ganyan. So, bukod doon guys, no, isa din sa mga may sasuggest ko lang din sa atin, no. Kailangan din mag-observe tayo sa ating paligid, lalong-lalo na kung sa tingin natin maraming mga bata sa ating paligid. Kailangan mag-observe tayo. Baka kasi yung mga tao dyan na nakatambay lang sa katabi mo, kunwari naninigarilyo, kunwari nag-chat-chat o nagtatawag-tawag, yung pala naghahanap lang ng tiyempo para madukot yung mga bata. So, kailangan guys, magmasid tayo. Huwag tayong magbingi-bingian sa ating paligid. Huwag tayong magbulag-bulagan. Kasi totoo pala talaga na mayroon nangunguha ng bata. Isipin mo, dito sa amin, halos ang labasan dito sa aming mga subdivision ay marami siyang labasan. Pero may mga bantay. Pero ang lakas ng loob talaga nila. Dito pa sa loob mismo ng subdivision namin. Kasi ito kasi sa amin, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 hanggang phase 5. No, ganun dito sa amin. Ganon yan. Pero yung mga bawat phase yan, may mga gate yan at may bantay. Pero isipin mo ganyan sila. Isipin mo kung gaano sila lakas ng loob nila. Kahit nasa loob sila ng subdivision, kahit alam nilang may bantay yung gate, pero ang lakas nila talagang kumuha ng bata. Buti na lang talaga yung bata dito sa amin ay nakatakbo at nakahingi ng mga tulong. Nakahingi ng tulong sa kapitbahay. Kaya yung mga kapitbahay namin dito ay nagpanik. Siyempre, nabulabog yung kanilang diskarte. Kaya nagmamadaling umalis yung nangunguha ng bata. So yun ang ipayo ko lang guys, no? Bantayan nyo, ingatan nyo ang inyong mga anak. Lalong-lalo na kung ang anak nyo ay nag-aaral pa lang, elementary. Yan, ganyan ang mga target nila. Mga elementary, mga grade 6. Grade 6 pababa, ganun ang target nila. Kaya guys, ingat tayo. Bantayan nyo, bantayan natin ang ating mga anak. Huwag tayong kampante na nakikita natin ang ating mga anak na naglalaro sa harap ng bahay natin. Bantayan natin ang ating mga anak.